Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 178. Lumang Tipan, Amos Kapitulo 5. Pakinggan ninyo ang mga salitang ito na itinatagoy ko sa inyo, o sambahayan ng Israel. Bumagsak na ang birheng Israel, hindi na siya muling makatatayo, pinabayaan siya sa kanyang bayan, at wala ni isang tutulong upang itayo siya. Sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoong Yahweh, ang lungsod na 1,000 ang lalabas ay 100 ang matitira, at ang isa na lalabas na may 100 ay 10 ang matitira na pagmamay-ari ng sambayanan ng Israel. Sapagkat ito ang sinasabi ni Yahweh sa sambahayan ng Israel, hanapin ako at mabuhay. Huwag hanapin ang Bethel, ni pumasok sa Gilgal, at huwag dumaan sa Beersheba. Dahil tiyak na bibihagan ng Gilgal, at magdadalamhati ang Bethel. Hanapin si Yahweh at mabuhay, kung hindi, magliliyab siya na parang apoy sa tahanan ni Jose. Ito ay tutupok, at wala kahit isa na makapapatay nito sa Bethel. Ang mga taong ginagawang mapait na bagay ang katarungan at itinatapon sa lupa ang katuwiran. Nilikha ng Diyos ang Pleiades at Orion, ginawa niyang umaga ang dilim, pinagdidilim niya ang araw na maging gabi at tinawag niya ang mga tubig sa dagat, ibinubuhos niya ang mga iyon sa ibabaw ng mundo. Yahweh ang kanyang pangalan. Nagdudulot siya ng biglang pagkawasak sa malalakas upang sa gayon masisira ang mga tanggulan, kinamumuhian nila ang sinumang magtuwid sa kanila sa tarangkahan ng lungsod at kinapopootan nila ang sinumang magsasabi ng katotohanan. Dahil tinatapakan ninyo ang mahihirap at kinukuha ninyo ang mga bahagi ng trigo mula sa kanila, at kahit na nagtayo kayo ng mga bahay na gawa sa bato, hindi ninyo matitirahan ang mga ito. Mayroon kayong masaganang ubasan, ngunit hindi ninyo maiinom ang mga alak nito. Sapagkat alam ko kung gaano karami ang inyong nagawang pagkakasala at kung gaano karami ang inyong mga kasalanan, kayo na nagpapahirap sa mga matutuwid, tumatanggap ng mga suhol, at tinalikuran ang mga nangangailangan sa tarangkahan ng lungsod. Kaya sino mang taong matino ang pag-iisip ay tatahimik sa panahong iyon, sapagkat panahon ito ng kasamaan. Hanapin ang mabuti at hindi ang masama, upang kayo ay mabuhay. Upang si Yahweh, na Diyos ng mga hukbo, ay tiyak na makakasama ninyo, tulad ng inyong sinabi. Kamuhian ang kasamaan, ibigin ang mabuti, magtatag kayo ng katarungan sa tarangkahan ng lungsod. Baka sakaling mahabag si Yahweh, ang Diyos ng mga hukbo, sa mga nalalabi ni Jose. Kaya, ito ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng mga hukbo, ang Panginoon, may tumataghoy sa lahat ng mga liwasan, at sasabihin nila sa lahat ng lansangan, Aba! Aba! Tatawagin nila ang mga magsasaka upang magluksa at ang mga mangluluksa upang managhoy. May tumatangis sa lahat ng ubasan, sapagkat dadaan ako sa kalagitnaan ninyo, sabi ni Yahweh. Aba sa inyo na naghahangad sa araw ni Yahweh? Bakit ninyo hinahangad ang araw ni Yahweh? Ito ay kadiliman at hindi liwanag. Gaya ng isang tao na tinatakasan niya ang isang leon at isang oso ang sumasalubong sa kanya, o kaya pumapasok siya sa tahanan at inihawak ang kanyang kamay sa pader at isang ahas ang tutuklo sa kanya. Hindi ba kadiliman ang araw ni Yahweh at hindi liwanag? Makulimlim at walang liwanag? Kinamumuhian ko, at kinasusuklaman ko ang inyong mga kapistahan, hindi ako nasisiyahan sa inyong mga taimtim na mga pagpupulong. Kahit na ihandog ninyo sa akin ang inyong mga handog na susunugin at mga handog na butil, hindi ko tatanggapin ang mga iyan, ni hindi ko titingnan ang mga pinataba ninyong hayop na ihahandog ninyong pangkapayapaan. Huwag ninyong iparinig ang ingay ng inyong mga awit, hindi ko pakikinggan ang mga tunog ng inyong mga alpa. Sa halip, paagusin ninyo ang katarungan na tulad ng tubig na umaagos, at paagusin ninyo ang katuwiran tulad ng batis na patuloy sa pag-agos. Kayong mga sambahayan ni Israel, nagdala ba kayo ng mga alay at mga handog ninyo sa akin sa ilang ng 40 taon? Babuhayin ninyo si Socket bilang inyong hari, at si Kaiwan, na bituing Diyos-Diyosan ninyo, mga Diyos-Diyosan na ginawa ninyo para sa inyong sarili. Kaya ipabibihag ko kayo sa kabila ng Damasco, sabi ni Yahweh, na ang pangalan ay ang Diyos ng mga hukbo. Bagong Tipan,
Romans 4:1-15. Ano ngayon ang sasabihin natin na natuklasan ni Abraham na ating ninuno ayon sa laman? Sapagkat kung pinawalang sala si Abraham sa pamamagitan ng mga gawa, magkakaroon sana siya ng dahilan upang magmalaki, ngunit hindi sa harapan ng Diyos. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? Sumampalataya si Abraham sa Diyos at ito ay ibinilang sa kanya bilang katwiran. Ngayon sa kanya na gumagawa, ang bayad ay hindi maibibilang na biyaya, ngunit isang kabayaran. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa na sa halip ay sumasampalataya sa kanya na nagpapawalang sala sa mga masasama, maibibilang na katwiran ang kanyang pananampalataya. Nagpahayag din si David ng pagpapala sa taong ibinilang ng Diyos na matuwid na walang gawa. Sinabi niya, pinagpala ang mga pinatawad sa kanilang mga katampalasanan, at ang mga taong natakpan ang mga kasalanan. Pinagpala ang tao na hindi bibilangin ng Panginoon ang kanyang kasalanan. Kung gayon, ang pagpapalang ito ba ay inihayag sa mga taong tuli lamang, o pati na rin sa mga hindi tuli? Sapagkat sinasabi natin, ang pananampalataya ay naibilang kay Abraham na katwiran. Kaya nga, paano ito naibilang? Nang si Abraham ba ay tinuli na o hindi pa? Hindi sa pagtutuli, kundi sa hindi pagtutuli. Tinanggap ni Abraham ang tanda ng pagtutuli. Ito ay tatak ng pagkamatuwid ng pananampalataya na mayroon na siya nang siya hindi pa natutuli. Ang bunga ng tandang ito ay siya ang naging ama ng lahat ng nananampalataya, kahit na hindi sila ay nasa hindi pagtutuli. Ito ay nangangahulugan na ang katwiran ay maibibilang sa kanila. Ito ay nangangahulugan ding si Abraham ay naging ama ng pagtutuli, hindi lamang sa mga tuli, kundi pati na rin sa mga sumusunod sa mga yapak ng ating amang si Abraham. At ito ang pananampalataya na mayroon siya noong hindi pa siya natutuli. Sapagkat ang pangako na naibigay kay Abraham at pati na rin sa kanyang mga kaapo-apuhan ay hindi sa pamamagitan ng kautusan, ang pangakong ito na sila ang magiging mga tagapagmana ng mundo. Sa halip ay sa pamamagitan ng katwiran ng pananampalataya. Sapagkat kung ang mga kabilang sa kautusan ay tagapagmana, ang pananampalataya ay walang kabuluhan, at mawawala ng bisa ang pangako. Sapagkat matinding galit ang naibibigay ng kautusan, ngunit kung saan walang kautusan, wala ring pagsuway. Mga awit, Psalm 86:1-10. Makinig ka, Yahweh, at sagutin mo ako, dahil ako ay mahirap at inapi. Pangalagaan mo ako, dahil ako ay matapat, aking Diyos, iligtas mo ang iyong lingkod na nagtitiwala sa iyo. Maawa ka sa akin, Panginoon, dahil ako ay tumatawag sa iyo buong araw. Pasayahin mo ang iyong lingkod, dahil sa iyo, Panginoon, ako nagdarasal. Ikaw, Panginoon, ay mabuti, at handang magpatawad, at nagpapakita ka ng malaking awa sa lahat ng tumatawag sa iyo. Yahweh, makinig ka sa aking panalangin, dinggin mo ang aking pagsamo. Sa araw ng aking kaguluhan tumatawag ako sa iyo, dahil sasagutin mo ako. Walang sino man ang maihahambing sa iyo sa mga Diyos, Panginoon. Walang mga gawa ang makakatulad sa mga ginawa mo. Lahat ng bansa na iyong ginawa ay pupunta at yuyuko sa iyo, Panginoon. Pararangalan nila ang iyong pangalan. Dahil ikaw ay dakila at gumagawa ng kamanghamanghang mga bagay, ikaw lamang ang Diyos. Ama naming nasa langit, habang kami ay nagmumuni-muni sa panawagan ni Amos na hanapin ang katarungan at katwiran, naway kami ay mahikayat na isabuhay ang iyong katotohanan sa aming buhay. Tulungan mo kaming maunawaan na, tulad kay Abraham sa Roma, ang aming pananampalataya ay itinuturing na katwiran, na humahantong sa amin na magtiwala sa iyong biyaya kaysa sa aming sariling gawa. Sa aming mga sandali ng pangangailangan, tulad ng ipinahayag sa Awit Kapitulo 86, kami ay sumisigaw para sa iyong awa at gabay, na kinikilala ang iyong kadakilaan at pag-ibig. Bigyan mo kami ng lakas upang isabuhay ang aming pananampalataya ng aktibo, na naghahangad na maglingkod sa iba ng may habag at integridad.
Hilahin mo kami na mas mapalapit sa iyong puso, O Diyos. Amen.